Guys, nakabalik na si Kay. Galing tumae. Joke lang. It's safe. It's very safe. And people here are very, very nice. Shop and chocolate. Matipis lang. Sakay na sa ferry. Cha-chan! Galata Tower. Welcome to Sultanahmet! Let's go! Hi guys, good morning. Nag-whisper kami kasi dito na kami sa chateau namin. Ito. Pero kaka-pick up lang namin sa airport. Sa hotel. Nag-stay pala kami sa Lord of Cappadocia Hotel kung gusto niyo mag-book doon. Wala kayong mapapala. wala kaming discount code. Hanap na lang kayo sa ibang ano. Wala kayong mapapala Sa amin. Pero okay lang siya. Because they will think that wala silang mapapala sa Ate. Joke. Pero maganda yung That was hotel. Good. It's good. The service was Yeah, may konting kinks pero it's nothing deal breaker. Pero yeah, so for today's video, we're gonna take you guys. We're going back to Istanbul, so we're gonna show you how we're gonna get guys, to gonna navigate to I'm a Sultanahmet. travel princess. Pero yun, we're gonna take you and hopefully you guys enjoy. Transfer kami. Lipat kami ng seat. Yeah, so anyways, pumunta na kami ng airport and kita-kits mamaya, update ko kaya. And guys, naka-drop na kami ng bag namin. Dito na kami sa airport. Ito yung airport nila itsura. Guys, ang laki ng airport nila pero walang tao. Ano kayo dyan? Kasi wala'y tao. Ay, wala masyadong tao nga. Ang laki talaga. Tapos mabilis, I think. And guys, dito na kami sa airport, diba? Tapos naka-check-in na rin kami sa ano namin, sa gate. Maliit lang yung gate, yung airport. Siguro sing laki ng Terminal 3 siguro ng NAIA. Same din ng Austin Airport. Mas malaki konti yung Austin Airport. Pero sa tingin ko, okay naman siya. Sa kaliitan ng airport, very modern. Konti lang yung tao kasi feeling ko hindi peak season. Tapos maliit lang talaga yung city. So, as expected. Yeah, yung security mabilis. Yun. Hintay na lang kami. It's only an hour flight back to Istanbul from Cappadocia sa Sabiha Gökçen Airport. So yun, hintay na lang kami mag-board. Tapos feeling ko full flight. Ang daming tao nakahintay sa gate namin. Tapos update ko kayo. Medyo na ako, napapagod. Anyways, review ko lang yung airport transfer. So, nabook yung airport transfer sa Klook. Lagay ko link sa baba. So, per person is around $20. So, mga 16 euros or lagay ko lang yung peso conversion. So, kung $20, siguro nasa 1,000 pesos higit. Bakit ko siya ma-recommend? Kasi tinignan namin yung bus. May bus naman from Göreme or from the airport to Göreme or sa main Cappadocia. May bus naman papunta doon, but it's like 6 euros. Tapos hindi kayo i-drop kung saan yung hotel nyo. Yung maganda sa airport transfer, siya, mga nasa 15-17 euros, pero hotel na, airport to hotel pickup. Pwede kayo mag-choose na 4 lang kayo sa sa bus or sa airport transfer, or pwede din 10 ata or 12. Parang ganun yung max. And it was well worth it kasi wala nang hassle para maglakad or hanapin yung hotel nyo. I-drop na lang kayo kung saan kayo. So, I highly recommend yung ganun. Tanungin ko si Kay kung ano yung experience niya sa Cappadocia. Guys, nakabalik na si Kay. Galing tumae. Joke lang. Sige, ano yung review mo? Kasi dream place mo naman to yung Cappadocia. So, sa words mo, ano yung experience mo? Can you tell us the experience? Overall or like you want me to Overall, ano yung experience? Sabi mo na, kung ano yun. siguro mga 8.5 here in Cappadocia. What makes 8.5. it 8.5? Cappadocia lang yung question. It's a touristy place, so like they should like expect that the food is expensive, the hotels is like on the expensive side, then pero the experience like if you go for the hot air balloon, the tours and everything, it's expensive but it's worth it because it's very nice. Then So it's well worth it to splurge on the hot air balloon? of course, because what's the reason if you'll go to Cappadocia and then you're not gonna ride the hot air balloon? So
I agree. I agree. I agree. Then 2 days, 2 full days is not enough. Like you need at least like 3 or 4 full days. 3 or 4. Agree. Kasi 3 full days hata kami dapat. Kaso, na-delayed yung flight namin, di ba? So, parang half ng day na nawala sa amin. Tapos parang medyo pagod na kami. Tapos umulan-ulan pa, di ba? And because like we weren't able to book the red tour. Oo. Kasi ba, Oo. red tour would also be nice. Yeah. Sana. Yeah, red tour sana. So what are we talking about? So may dalawang tours. So red and green tour na There's sikat. also blue tour. Ay, may blue tour pa. And Anyways, then there's a mix. so Green and red. so when you arrive, merong parang map bibigay. Tapos merong red, green, tsaka blue. Map ng Cappadocia. Tapos yan yung parang indication na mag-review yung mga color ng tours and stuff or areas. So pag green tour, doon kayo sa green area. Pag red tour, doon kayo sa red area. So kaya sinadjust namin na 4 days kasi The tour starts at 9:30. so yeah, so it's a whole day thing. Tapos meron silang specific activities on these tours. Yung specific activities sa green tour sana was hiking sa Ultara Valley. Tapos yun yung I really looked forward to it pero namali ako mag-book. That's on me. Book the Yeah, the hiking tour. Kasi yung tinitingnan na namin ano yung mas mura, 'di ba? So, mas mahal yung may activity, yung may hiking. Tapos sabi ko sa kanya, babe, may nakita akong $40 lang per person, may lunch na. Tapos 8 na yung makikita. Kasi with the hiking, 5 lang ata yung attraction. Pero mag-hike kayo ng mga 1 hour higit, which was really nice sana. But, oh well, pag kayo pupunta dito, just be mindful kung gusto nyo mag-hiking and stuff. Kung tatanungin nyo kami, overall, maganda nga, 8.5. 8.5. But like, it's expensive. It's like you really need to save up for it. So kung peso kayo, it's It's more more expensive. Probably like you're spending money going to Boracay, going to Siargao. Much more. Because like with the flights, No, I'm just thinking like the experience lang ba? Kasi 'di ba para sailing 6,000, mga ganun na. Yeah. So it's the same. Just expect na you will spend once you're here, you will spend the same amount spending an experience sa Boracay or Siargao. What else? Oh, bring cash. Kasi if naiihi kayo, bottled water, guys, they don't have tap water. Just be mindful. We just realized na marumi pala. They don't serve tap water. They will give you a bottled water. but like you can bring. Yeah, you can bring your bottled water. Tapos, ihi. They will charge you for restrooms. Same din sa iba sa Europe. Sa Pilipinas, sanay na tayo ng ganyan. If you're like eating in a cafe or restaurant, It's libre. It's free. Yeah, it's free. So, ano ba? Must try. Yeah, must try. At So, least once in your life. once in your life. Tapos, meron naman din mga libreng And experience. it's safe. It's safe. It's very safe. And people here are very, very nice. Yeah. They're warm. They're very kind. May sa isang episode natin si Mustafa, na-meet natin si Mustafa. Iranian, right? Iranian, yeah. And no, yeah. And then, so, yung story niya is like, he has worked with a lot of Filipinos. So, props sa Filipino people kasi nga, grabe talaga yung natin, hospitality. It even extends outside of our country. So yun, nasiyahan lang kami. But anyways, napapahaba na tong monologue. Hintay na lang kami sa flight namin. Boarding na kami soon. Ito yung view from our seat. So guys, nakadating na kami safely dito sa Istanbul ulit. Pero nasa Sabiha Gökçen Airport. Tama pa pronounce ko. Sabiha Gökçen International Airport. Sa Asian side ulit ito. Dito kami lumipad to Cappadocia kasi mas malapit. Hintay na lang kami pick up namin yung luggage namin. Tapos nag-restroom lang. So, from the airport, pupunta kami sa port ng Kadıköy kung saan tayo nagstay initially sa Istanbul, sa Asian side. Kita niyo yan. So, the whole trip will last 1 hour and 5 minutes. Tapos 42 Turkish lira lang. So mga nasa $1 lang siya. So it's gonna be worth it kasi makasave tayo. And pagdating natin sa Kadıköy na metro station, we're gonna ride the ferry. So pakita ko sa inyo. So it's quite an experience kasi nga it's a must now. So it's a ferry that'll take you to the Asian side to European side and vice versa. Excited na ako kasi mura din. I think it's $1, 30 something lira. So update ko kayo. Muna kami, pick up kami ng luggage. Tapos hintayin ko lang si Kay. So guys, napunta na kami ng metro. Again, gagamitin natin yung Istanbul card natin. So
pwede lang isa lang kukunin nyo, double tap lang kayo kung dalawa kayo or ilan kayo. What if So, tatlo sila? tatlong tap. Ano ba? O 4. Oh, di. 4 na tap, di ba? Tap, 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 tap. Guys, hanap kayo ng machine na ganito. Tapos, kung gusto nyo mag-top up, check mo na language. Tapos, lagay niyo yung card nyo dito. Ayan lang. Tapos, sasabihin nyo yung balance. Tapos, kung ano yung gusto nyo. Balance namin 627. Tapos, top up lang. Or, bibili kayo ng card dito na machine. Huwag kayo bumili sa mga light blue na machines. Ay, yung mga ganyan na machine. Kasi ano yan, unlimited access yun. Hindi tayo kailangan ng unlimited. Mas sulit tong ganito. Eh kayo, kung depende kayo, magsakay-sakay kayo. Pero okay na tayo ng ganito. Tara, punta na tayo. Dito na kami sa train, guys. Check nyo lang yung signs. Then, punta tayo sa Kadikoy. Yan. So, check nyo lang yung signs. Para hindi kayo mawala. Yan guys, nakadating na kami sa Kadikoy na na area. Kita nyo? Di ba dito tayo last time? Yung sa may port. Yung mga I love Kadikoy. Tapos yan, mga ferry. Tapos bibili lang kami ng simit. Pero first time na matry dito. Para siyang bagel nila. Review natin. Tapos dito ata yung ferry port. I-figure out natin. Kasi feeling ko dyan talaga kasi may mga Istanbul cart na dyan. Figure out natin. Tapos ang ganda ng weather guys. Perfect. So 20 each daw guys. Ano daw tawag niyan? Simit. Tsaka ano to? Night chocolate. May chocolate daw. Chocolate simit. Eh, try mo. Eh, pag-try mo. Ay, merg na may equivalent ani sa Philippines, remember? Merg ginanang kuan. Hindi ako familiar. What does it taste like? Chocolate? Chocolate. Sarap yung chocolate. Manipis lang. Sarap yung bread. Tapos, ito na, dumating natin yung ferry guys. Muna kami bibili ng ticket para ferry. Figure out namin to. Sige. Guys, nahanap na namin yung ferry station. So, napuntahan namin first is Mali pala. Magtanong-tanong lang kayo kasi marunong naman mag-English ata yung mga tagbantay doon. Pinakita ko lang yung saan kami gusto pupunta. Pupunta tayo sa Eminunu. Basta Eminunu, tas mas malapit yun sa hotel natin. Sa Zem Hotel. Ito yung station na tinuro niya. Diyan tayo pupunta. Figure out muna namin ito. Kadikoy. Pwede na kayo bumili ng tickets dyan guys. Tapos stop kayo dito. Punta na sa Eminunu. Dyan. Tap lang kayo dyan. Sige. Sakay na sa ferry. Dili unta ka dagatun. Guys, ito yung ferry guys to Eminunu. Sana hindi magsisik si Kay. Sa taas tayo, babe. Malamig sa taas. Ano? Ano guys, sana ng weather. First ferry experience namin dito sa Istanbul. Ganda ng weather. Pero ganito siya sa loob. Yan. Ayan. Masarap yung simit. Okay lang. Para siyang guys, binangkal. Ano yun sa Tagalog? Bagel. Bagel. Hindi ko lang alam yung schedule dito guys. So, kayo na lang mag-look up. Pwede ko ilagay. Basta, kung hintayin nila mapuno. And, mas maganda yung view sa taas. Kaso, sobrang lamig ngayon. Try kong pupunta ng taas, tapos mag-quota na. Mag-capture na. Thank you. Yan guys, gumagalaw na kami. Yan. Bye-bye, Kadikoy. Babe, naisot ako sa taas. Guys, may binibenta din silang food dito guys. Nag-ano si Kuya. May tea and simit din ata, tas pastries. So, dala lang kayo ng cash kung gusto nyo kung gutumin kayo.
At gumakalaw na kami. Yan guys, dito na tayo sa taas. Yan yung Kadikoy na area. Tapos, papunta na tayo sa Sultanahmet area. So, anong maingay? Mahangin. So, nandito siya sa taas, sa open air, kaya malamig. Dito tayo sa gilid. Ewan ko, naririnig niyo ako. Yan. Sobrang hangin. Cha-chang! Microphone na ako. Ganda dito guys, oh. Emote ka dyan. So ito yung ferry ride. Ito. Maraming ferry guys, nagko-cross sa Sultanahmet tsaka Kadikoy. So kayo na lang bahala kung saang area kayo pupunta. Yan. Kita niyo yung European side guys, andyan Yan. This person's feeding the seagulls. Yan guys, kita na natin. Wow! Ngayon, gusto nyong mag-ride dito sa may taas. Ganda dito. Kita niyo yung guys, Hagia Sophia from here. Yan. Mga tourist, attractions. Yan guys, kita natin yung Galata Tower from here too. You can see it from over here. Kung nasa taas kayo. Ganda. Ilan yung Galata Tower from here guys, Galata Tower. Wow. Dating na kami. Okay ka lang? No? No? I'm good. Guys, look where we're at. Oh, ang ganda. Sige, try natin yung I-try natin yung ito. Welcome to Sultanahmet! Let's go! Guys, ito siya dito, yung sa port. Try namin yan. Ngayon natin yan, i-try mamaya na. Sige. Ano muna kami papunta hotel, update ko kaya. Hi guys, naka-check-in na kami dito sa hotel namin. It's called Zem Hotel. Nabook namin to sa Capital One Travel. It's actually my travel portal. So, kung try nyo, baka makita nyo sa Klook. Tapos, mura lang ata tong hotel na to. I know it's not that expensive. We're staying here from Wednesday till Saturday. Tignan ko muna kung how much did I pay for this. So, nakita ko na yung reservation. Total, kasali na yung taxes and fees. $206.66. So, nahulog siya ng $69 per night. Quick room tour na tayo. Ito. So, first is ito yung door. Walang emergency evacuation exit plan. So, kayo na bahala mag-determine yan. Tapos, may heater dito. Adjust niyo na lang. Babe, ikaw mag-adjust nito. Marunong ka mag-adjust nito. Mainit ngayon. Kasi guys, malamig kaya may heater sila. Hi, babe. Tapos, table. Dito yung mirror. Diyan. I think it's centralized. Centralized? There, yeah. Bakit? Ano yung knob niyan? Huh? Kung masira natin. Here. Tapos kung i-adjust nyo lang heater, kung malamig kayo punta dyan, adjust nyo lang guys. Tapos, dito din sa gilid, may thermostat, pero hindi on yung thermostat guys. Paano to? Hindi on. Tapos, kailangan ng centralized yun. Wow, marunong. Sure. Adjust, yan yung pinakamalamig, pero init yan guys. Promise. Mainit yan kasi on yung heater nila palagi. Nilowas na namin. Tingnan natin kung pwede natin mabuksan yung window. Tapos dito, lagay nyo lang kung anong card kasi hindi mag-on. Ito yung binigay nila.
Tapos lagay mo dyan. Tapos you can't take the key. Parang ganun. Tapos you will leave the especially AC sa summer. So, lagay kayo ng disposable card. Meron akong Austin na library card. Nilagay ko dyan. And then, ito yung bed. Ito yung bed. May TV naman dito. Tapos, merong mga storage dyan sa taas. Tapos, dyan, bedside lamp or table. Yung bed, medyo firm. Malaki naman siya, guys. Kaso ano lang, maliit lang talaga yung room. Dito nga namin lagay yung luggage kasi wala nang laman, wala nang space dito. Tapos, pag bubuksan namin to, guys, wala na kami madaanan. So, siguro kami na bahala mag-Lego dyan. Tapos, yun, yung ceiling. Tapos, may isang mirror pa dito ulit. Yan. Tapos, tingnan natin yung view sa labas. View from, paano ba to? Yan! Ang ganda! Babe! Wow! Guys, ang ganda. Ito yung view namin, guys, from our hotel. Cha-chang! Welcome to Sultanahmet! Let's go! Tapos, bathroom. Bathroom. So, guys, kung mainit, guys, buksan nyo na lang yung ito yung bathroom nila. Yung sink. Meron silang hand soap. Naka-attach na rin yung blow dry. Tapos, guys, nasabi ko ba sa inyo, meron silang bidet. Yan yung i-turn mo yung knob. Tapos, nasira ko yan. Babe, parang sira yung babe. Anong tawag dito? Ito, gagalaw oh. Ang gagalaw. Shoot. Tapos yan yung butas ng bidet, guys. Pag i-turn on mo yan, yung tubig dyan, tatalsik. Tapos this is the shower. Yan. Meron din silang toiletries. Toilet. Ang tawag doon? Mga sabon tsaka shampoo. Hugasan yung kamay. Tapos yun lang. Yun lang yung room tour natin. Siguro, ko na to. Baka i-end ko na tong video. Tignan natin. Kasi kakain pa kami. And we'll explore. Yes, we will eat, guys, because he doesn't want me to be hungry. Hungry, tama. Tapos, freshen up lang muna kami. Tapos, baka kakain muna. And let's enjoy the first night natin dito sa Sultanahmet. Sige. Guys, salamat sa pagsama sa amin dito on this episode. And if you enjoyed my video, please do like and subscribe. Like and subscribe. Kung may mga tanong kayo, wag ako, joke. Just put it down in the comments and I'll truly read it. That's 100 subscribers na tayo. Let's go! Anyways, guys, hanggang sa muli, take care and don't forget to take care of someone. Bye! Bye. Bye, babe!